Meron daw po dalawang klaseng magulang. Yung unang klase magulang ay yung magulang na pag may nakitang nagbabasura, sasabihan yung anak niya, "Anak, mag-aral ka ng mabuti ha, para hindi mo makamuka yung nagbabasurang yan. Gusto mong lumaki na maging basurero?" But the second kind of parent is, pag nakakita ng mahirap o nagbabasura, sasabihan yung kanyang anak, "Anak, nakikita mo ba yung nagbabasura? Mag-aral ka ng mabuti para pagdating ng araw, makakatulong ka sa kanila." What kind of a parent are you? If you look at this, there are two kinds of people. The first one are the selfish, and the second one are the selfless. Sino yung mga makasarili? Sila yung mga antipatiko, yung walang pakialam sa iba at walang ibang minamahal kung hindi ang sarili nila. And who are the selfless? Yes, they love themselves, but they have also the compassion. They also try to understand others, and they try to extend a helping hand to those who are suffering. Ano kang klaseng tao? Are you selfish or are you selfless? Now the question is, why do we have selfish people? Why do we have indifferent people? Bakit ba merong minsan mga taong walang pakialam? Merong mga taong antipatiko, ang sasama, wala nang ibang iniisip kung hindi ang kanilang mga sarili. Well, it may be because of two things. Dalawang dahilan. The first, this may be because these people have not experienced any problem, any suffering and pain in their life. Masarap ang buhay nila, buong buhay nila, nagpapakasasa, puro tungkol sa pagpapakasaya ng kanilang sarili. Pero bakit ba meron taong minsan walang pakialam sa iba? Ito ay dahil minsan din ang tao nakakalimutan na minsan sa buhay niya, siya'y nagkaroon ng problema, siya'y dumaan ng pagsubok, na siya ay nagdusa. Indifferent people, people who do not care about other people, people who are selfless, forget that one time in their life, they have suffered. Pero ang tanong, meron bang taong hindi nagdurusa? Lahat po tayo, di ba? Nagdurusa. Yan lang nga ang problema. Minsan nakakalimutan natin kung ano yung feeling, kung ano yung nararamdaman ng dumadaan sa problema at pagdurusa. Kaya naman kung babalikan po natin ang unang pagbasa, napakaganda, pinapaalala po ng Panginoon. From the book of Deuteronomy, He is reminding His people, the Israelites, sabi niya, the Hebrews, remember that once you were foreigners. Remember that once you were aliens. Sana maalaala nyo din na minsan kayo'y naging dayuhan. Kaya nga, makipagkaibigan kayo sa mga dayuhan. Para sinasabi ng Panginoon ni Yahweh sa kanyang bayan. Alalahanin nyo din kung gaano kahirap, kung gaano kasakit yung inyong pagdurusa na malayo kayo sa inyong bayan. Wala kayong mauwian. So, I think what the Lord is trying to tell us is, when we become forgetful of suffering, we become instruments of punishment and suffering for others. We become cruel. We become indifferent when we become forgetful. Sino ba yung mga nagpapakain sa mga nagugutom? Di ba yung taong minsan sa buhay niya, naramdaman din niyang nagutom. Sino ba yung taong marunong magpautang? Di ba? Yung tao na minsan sa buhay niya, naranasan din niyang naghihirap, nangungutang at ginigipit. Sino ba yung malambing at nagmamalasakit sa mga may sakit? Siya yung tao na alam kung ano yung feeling at karanasan na naratay sa karamdaman. Yung mga taong nagkasakit, sila din yung mga taong may pagmamahal sa mga taong may sakit. Amen? Pero ang malungkot na kwento, ito po, minsan merong mga tao na alam nila yung karanasan na nasaktan
sila pa yung nakakasakit sa iba. Di po ba? Bakit? Kasi nga nakalimutan nila kung ano yung karanasan na sinaktan. Nakalimutan nila yung karanasan na nahihirapan. Yan yung malungkot na kwento na kung minsan meron mga iba dyan, alam nila kung gaano kahirap na mabuhay sa isang broken family. Hindi ko po sinasabi na lahat, no? Pero may mga kilala, alam nila kung ano yung lungkot na iniwan sila ng kanilang mga ama para sa ibang babae. Pero pagtanda nila, unconsciously, hindi sila mulat. Yung kanilang kinamumuhian, naging sila. Pati din sila nagkaroon ng ibang pamilya. Pati din sila naging ugat ng pagdurusa ng kanilang mga pamilya. Hindi nila napansin na sila din nasaktan nilang kanilang mga pamilya. Nakaranas ng sakit, pero tingnan niyo po, pinapasa yung sakit sa iba. Kung alam mo kung gaano kasakit yung ikaw ay inabuso, sana wag kang mga abuso ng iba. Kung alam mo yung pakiramdam at napakasakit na minumura, sana wag mong murahin yung iba. Ito po ang isang magandang paalaala sa atin eh. If you are hurt by other people, please do not hurt the people that love you. Minsan yung mga taong nagmamahal sa atin na hindi naman tayo sinaktan, sila pa yung sinasaktan natin. So, wag nating hayaan na yung mga taong umuunawa sa atin, sila pa yung saktan natin. Eh, hindi naman sila yung nakasakit sa iyo eh. Pero mananatili kang makakasakit ng iba kung nakalimutan mo yung pakiramdam na nahirapan, nabigatan at nasaktan. Kung walang nakakaunawa sa iyo, tandaan po natin na ang Diyos palagi tayong nauunawaan. Sometimes we feel that nobody understands us. Pero let it be our reminder for today. When you're confused and when you feel that nobody understands you, nobody understands your pain, there is somebody who knows what is happening in your mind and in your heart, and that is the Lord. Sometimes we expect people to understand us. Do not expect people to always remember you, to always understand you. But the Lord knows you inside and out. So, pag ikaw ay litong-lito na, pag punong-puno na yung nararamdaman mong sakit, huwag mong ipapasa yan sa mga taong nagmamahal sa iyo. Paano mo aalisin ito sa puso mo? Itong galit, itong sakit, itong bigat. Always open it up to the Lord. Let that be our good news. If we are trying to find people to understand us, the Lord always understands. And the Lord always forgives us. The Lord never disappoints.